Si Maris, kasalanan niya ito. Pinakain niya kami ng uod at may amag na pagkain. Anak, Roger, tingnan mo ang tiyan ko. Maraming mga insekto sa loob. Yung likod ko, maraming gumagalaw na mga alay. Tapos, yung alupihan, dito dumaan sa ilong ko at gumagapang papunta sa lalamunan ko. Anak, tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Ayaw ko sa'yo. Bad ka? Bad ka talaga? Bumalik ka dito! Masasaktan ka talaga sa akin. Sige, kapag lumabas ka sa tarangkahan na yan, hinding-hindi ka na makakabalik dito. Nene! Nene! Ang kapal ng mukha mo, Roger. Sobrang sama ng ugali mo. Sinungaling. Bakit? Aalis ba sila kung tinatrato nyo ng tama? Akala mo ba hindi ko alam kung anong totoong nangyari? Alam mo, magpasalamat ka dahil mas pinili kong ilayo ko sa iyong anak ko kaysa ipakulong ka. Napakasama mo. Paano mo nagawa yun sa anak ko, ha? Pareho lang kayo ng nanay mo. Mga abusado. Tama na. Manahimik ka. Manahimik ka, sabi. Sino ka? Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Tama na. Maawa ka. Hindi ko na kaya. Tulong! Tulungan niyo ako! Bakit ako makikinig sa pagmamakaawa mo, Roger? Naalala mo ba kung paano kami nagmakaawa sa iyo ni Nathan? Wala ka namang pakialam, diba? Wala kang awa. Kaya pasensya na. Dahil hanggang sa malagutan ka ng hininga, walang tutulong sa'yo. Kahit pa sarili mo walang magagawa upang takasan ng kamatayan sa ngalan ng itim na kapangyarihan. Taon 2018, Bicol. 5:00 ng hapon matapos ang misa ay dagsana ang mga tao palabas ng simbahan. Mahigpit na nakahawak si Maris sa kamay ng kanyang anak na si Nathan, na noon ay nasa 14 na taong gulang pa lamang. Dahil sa espesyal na kondisyon noon ay umaasta yon na tila ba 7 taong gulang na bata. Pilit nung kumakawala sa kamay ng kanyang ina at dahil siksikan ay tuluyan na nga siyang nabitawan ni Maris. Anak, Nathan, saan ka pupunta? Hintayin mo si nanay. Nawala yun sa kanyang paningin, kaya naman napahawak sa kanyang ulo si Maris at nagpalinga-linga. Ramdam niya ng mga oras na yon ang pangangatog ng kanyang tuhod at malakas na tibok ng kanyang puso. Hindi naman kasi pamilyar sa lugar na yon si Nathan. Napabuntong hininga na lamang siya nang makita niya ang kanyang anak sa tapat ng nagtitinda ng cotton candy. Oh, heto. Sa'yo na yan. Wala ka bang kasama? Thank you po. Manong, magkano po? Ay, 10 piso lang. Mukhang paborito niya ata eh. Ay, naku po. Paglalaroan niya lang po yan, Manong. Salamat po. Halika na, Nathan. Ikaw talaga? Bakit mo tinakbuhan si nanay? Bumili si Nathan cotton candy. Nanay, gusto ko rin yun. Nanay, please. Ay, siya, sige. Basta, huwag mo munang bubuksan yung cotton candy mo, ha? At masusobrahan ka na naman sa matamis. Paalis na si nanay, kaya dapat malusog at hindi magkasakit ang baby Nathan ko, ha? Aalis ka, nanay? Work ka na sa malayo? Yaya na lang po kasama ko. Hindi iiyak si Nathan, di ba, nanay? Opo, dahil big boy na ikaw. I love you, anak. Halika na, bumili na tayo ng ice cream mo, tapos uuwi na tayo, ha? Opo, I love you, nanay ko. Bata, hi! Matapos bumili ang mag-ina at naglakad papunta sa sakayan pauwi sa bahay ng kanyang kinakasamang si Roger, bigla na lamang may humawak sa braso ni Maris. Ano po yun, Lola? Gusto mo bang malaman kung ano ang aking nakikita, iha? Kailangan mong malaman para maiwasan at mapaghandaan mo ang mga mangyayari. Pasensya na ho, Lola.
gustuhin ko man po, wala po akong dalang pera na ipambabayad sa inyo. Libre lamang ito, iha. Huwag kang mag-alala. Halika, dito tayo. Akin na yung mga kamay mo. Nakikita ko ang magandang kapalaran na naghihintay sa iyo sa ibang bansa. Ngunit may kapalit na pagsubok ang kaginhawahang matatamasa mo kapag hindi ka umiwas sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Makiramdam ka sa mga nakapaligid sa iyo. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal ay totoo. Mahirap kumawala sa isang patibong na magdudulot ng isang malaking bangungot. Mag-iingat ka at ingatan mo ang anak mo. Gabayan ka nawa ng Diyos. Ipagdarasal ko ang iyong kaligtasan. Salamat ho, Lola. Sige po, mauna na po kami. Anak, halika na. Ubus na ice cream ni Nathan. Makalipas ang 3 araw, madaling araw pa lamang ay gising na si Maris at ang kanyang kinakasamang si Roger. Matapos ang 6 na buwang pagsasama ay nagpasyang magturo si Maris sa ibang bansa. Kumpara sa sahod na natatanggap niya sa pagtuturo sa Pilipinas ay triple ang sahod na offer sa kanya sa Thailand. Iiwan niya ang kanyang anak sa pangangalaga ni Roger at ni Aling Beth na nanay ng lalaki. Sa katunayan, masayang-masaya ang ina ni Roger sa naging pasya ni Maris na mangibang bansa para magtrabaho. May isa ring anak si Roger sa una niyang asawa na pumanaw na matapos maipanganak si Nene na noon ay 10 taong gulang pa lamang. Anak, aalis na si nanay, ha? Magpapakabait ka. Mahal na mahal kita, Nathan. Ate, sigurado po ba kayong hindi niyo siya gigisingin? Baka kasi hanapin niya kayo at magwala siya pagkising niya. Ay, mas mahihirapan akong umalis kung gising siya at makikita ko siyang umiiyak. Nakapagpaalam naman ako sa kanya kagabi. Yaya, ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Huwag ka mag-alala. Aalalayan ka naman ng Kuya Roger mo. Tataasan ko rin ang sahod mo sa mga susunod na buwan. Basta ipangako mo lamang sa akin na aalagaan mo siya at... Wala po kayong dapat ipag-alala. Para ko na rin pong anak si Nathan. 5 taon na rin po akong naninilbihan sa inyo. Napamahal na po kayong pareho sa akin. Mag-iingat po kayo, ate, ha? Hihintayin po namin ni Nathan ang pagbabalik ninyo. Mahigpit ring niyakap ni Maris ang yaya ng kanyang anak. Malaki ang tiwala at nakikita niya kung paano nun inaalagaan ng mabuti si Nathan sa kabila ng kondisyon nito. Agad namang tinawag ni Roger si Maris dahil dumating na ang sasakyan na nirentahan nila papuntang terminal papunta sa Maynila. May iba pa kasi siyang aasikasuhin sa loob ng ilang araw bago tuluyang makakaalis ng bansa. Sasamahan naman muna siya ni Roger dahil gusto nitong maihatid mismo sa airport ang kanyang kinakasama. Bago umalis ang dalawa ay sunod-sunod pa ang paalala ni Aling Beth kay Maris na animoy alalang-alala sa kinakasama ng kanyang anak. Pagkatalikod naman ng mga yon ay umirap, sabay umismid pa ang matanda. Bandang 7:00 ng umaga, pagmulat ng mata ni Nathan ay napansin niya na wala na sa kanyang tabi ang kanyang ina na lagi niyang kasama sa pagtulog. Wala na rin ang mga maleta, dahilan para sumigaw ito ng malakas na ikinagulat naman ng kanyang yaya na si Grace, pati na rin ang noon ay bumalik pa sa higaan na si Aling Beth. Nanay! Nanay! Nasaan si nanay? Hindi aalis si nanay. Hindi pwedeng umalis si nanay. Nathan, tama na yan. Di ba kinausap ka na ng nanay mo? Babalik din naman siya agad, di ba? Basta magbabait ka at makikinig kay Yaya. Tama na yan. Huwag ka nang umiyak.
may natutulog pa. Baka magising sila at pagalitan tayo. Yaya, huwag mong iwan si Nathan, ha? Opo, hindi ka iiwan ni Yaya. Love na love ka kaya ni Yaya. Hug na nga lang ni Yaya ang baby Nathan namin. Tahan na yan. Ano ba yan, ha? Bakit sumisigaw yung alaga mo? Hindi mo ba kayang patahimikin yan? Puiset, natutulog pa ang apo ko kaya patahanin mo yan. Ang laki-laki na kung makaiyak parang... Ay, sa bagay, hindi nga naman pala nakapagtataka. Pasensya na ho, Aling Beth. Huwag po kayong mag-alala. Kalmado naman na po siya. Malakas na isinara nun ang pinto kaya lalong napahigpit ang pagkakayakap ni Nathan sa yaya nito. Takot, Nathan, Yaya. Takot ako sa kanya. Ayaw ko sa kanila. Uwi na tayo sa house, Yaya. Mababait naman sila, Nathan. Basta behave ka lang, ha? Hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Malayo. At ito na ang bago nating bahay. Masasanay ka rin. At saka, mas malapit yung school mo dito, diba? Agad namang napakalma ni Yaya Grace si Nathan. Niyaya niya yun sa kusina at ipinagluto ng almusal. Agad namang tumungo si Aling Beth nang may maamoy na may kung anong piniprito si Grace sa kanilang kusina. Ano pa yan? May tirang ulam pa dyan kagabi, ah. Bakit kailangan magluto ng bago at sari-sari pa talaga? Hindi ka ba marunong magtipid? Aling Beth, binili naman po talaga yan ni ate para kay Nathan at yan lang din po ang gusto niyang kainin kapag almusal. Nangangatwiran ka pa? Anong paki ko kung para kanino ang mga yan? Baka nakakalimutan niyo kung kaninong bahay to. Nakikitira lang kayo sa akin, kaya ako magdedesisyon sa lahat. Sa susunod, matuto ka magpaalam sa akin bago ka magluto ng kung ano-ano dyan. Ang kapal ng mukha. Gutom ka, Lola? Huwag ka magalit kay Yaya. Gutom lang po si Nathan. Upo ka dito, Lola. Share tayo. Tapos ito kay Nene paggising niya. Kumain ka na lang pwede? Huwag mo akong matawag-tawag na Lola dahil hindi naman kita apo. Wala akong apo na may sayad at... Aling Beth, huwag niyo naman po yung sabihin sa bata. Kahit po ganyan siya, pinalaki po siya ni ate na mabait at... Kahit ano pang sabihin mo, wala akong pakialam. Iligpit mo na maayos ang pinaglutuan mo. Punasan mo ang mga yan at ayaw ko maging dugyot ang kusina ko. Kapag ako nainis, ingungud-ngud kita dyan eh. Napabuntong hininga na lamang si Yaya Grace at tinakpan ang tainga ni Nathan para hindi marinig pa ang mga sinasabi ng matanda. Nung nandito pa si ate, napakabait. Akala mo anghel. Ngayong nakaalis na, para ng tigring gutom. Ay, paano na kaya kami nito ni Nathan? Saksakan pala ng sama ng ugali ang matandang kuripot na ito. Nako, subukan niyo lang saktan ng alaga ko. Isusumbong ko talaga kayo kay ate. Matapos mag-almusal ni Nathan ay agad niya nang inihanda ang mga damit nito habang naliligo sa banyo. Napatakbo naman siya palabas ng kwarto nang marinig na sumisigaw si Nene sa labas ng banyo. Sinong nasa loob? Lola, malilate na ako sa school. Ay, sandali lang. Patapos naman na si Nathan. Hoy, muchacha! Sa susunod, hanggat hindi pa nakakaligo ang apo ko, wala pa kayong karapatang gumamit ng banyo. Palabasin mo ng alaga mo dyan ngayon din. Kapag ako kumalad ka dyan, masasaktan talaga sa akin yan. Sasaktan niyo ho siya? Yan ho ang hindi niyo pwedeng gawin. Dahil sisiguruhin kong at talagang lakas na loob mong sagutin ako. Sino ka ba? Ano, isusumbong mo ako kay Maris? Tanga! Sisiguruhin ko na mananatiling nakatikom yung bibig mo. Abay, huwag mong inuubos ang pasensya ko, Ineng. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Lola, huwag po kayong magalit. It's okay na po. Huwag po kayong mag-away. Masama po yon. Walang masama sa ginagawa ko, Apo. Tinuturo ko lamang sa kanila kung saan nila dapat ilulugar ang sarili nila sa pamamahay na ito. Yumuko na lamang si Grace at pinigilan ang inis na nararamdaman sa matapobreng matanda. Kung alam lang ni ate na ganyan pala ang ugali niyo, siguradong hindi niya kami iiwan dito ni Nathan. Kawawa naman ang alaga ko kung ngayon pa lang ganito ng trato ninyo. Kailangan malaman to ni ate. Tatawagan ko siya mamaya. Pagkatapos maligo ni Nathan ay lumabas na yon.
Nakabalot ng tuwalya ang katawan at nahihiya pang tumakbo papunta sa kanyang kwarto nang makita si Nene. Kapansin-pansin naman sa mukha ni Nene na nagsisi sa kanyang inasal, lalo na't naging dahilan yon para magalit ang kanyang Lola Beth. Yun kasi ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit yon. 10 taong gulang pa lamang si Nene, bagamat may kaartehan ay mabait naman na bata. Sa katunayan, natutuwa pa siya na meron na siyang maituturing na kapatid. Agad namang nagbihis si Yaya Grace at tumungo sila sa paaralan sakay ng tricycle. 4 na oras siya maghihintay sa kanyang alaga bago mag-uwian. Kinapa niya ang kanyang bag na bitbit nang maalala niya na gusto niyang tawagan ang nanay ni Nathan na si Maris. Napakunot noo siya at kinabahan dahil wala roon ang kanyang cellphone. Napabuntong hininga na lamang siya at iniisip kung saan niya yon nailagay. Sa pagkakatanda niya, sa bag niya nilagay ang cellphone bago natulog. Ipinagsawalang bahala niya na lamang yon dahil nasisiguro niyang nasa bahay lamang ang kanyang cellphone. Nang makauwi sila ni Nathan, habang pinapakain ang kanyang alaga ay panay naman ang hanap niya sa kanyang telepono. Ngumisi sabay tinawag siya ni Aling Beth na noon ay nanonood ng TV sa sala. Ano ba ang hinahanap mo at kanina ka pa hindi mapakali? Yung cellphone mo ba? Paano niyo po nalaman? Nasa inyo po ba yon? Bakit? May tatawagan ka ba? Tatawagan mo si Maris? Sige, umupo ka rito. Tawagan mo siya at pagkatapos ay ibalik mo ulit sa akin yan. Ayaw ko kasi ng matabilang dila. Magandang samahan namin at malaki ang tiwala sa akin ni Maris. Sa amin ang anak ko at hindi ko hahayaan na ikaw ang sisira noon. Aba, ayos. Sigurista. Magmamaldita, takot naman palang isumbong. Ay, gusto mo ng laro ha? Eh di sige. Aling Beth, pasensya na ho kung nasagot-sagot ko kayo kanina. Hindi na po yun mauulit. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po ako magiging sakit ng ulo ninyo. Susundin ko ho kung anong gusto ninyo. Tutulungan ko rin ho kayo sa mga gawaing bahay para hindi kayo napapagod at hindi umiinit ang ulo ninyo. Talaga? Mabuti naman. Magkakasundo tayo dyan. Sige na, kumain ka na. Ubusin mo na yung tirang ulam kagabi at malapit nang mapanis yan. Ay, grabe. Ibang klase. May tao palang ganito. Ay, Diyos ko, kayo na nga lang po ang bahala. Basta huwag niyo lang sasaktan ng alaga ko at baka makalimutan ko na matanda kayo. Nang gabi rin yun, nakausap naman ni Yaya si Maris. Nakabantay nga lang si Lola Beth sa bawat salitang sasabihin niya. Ayaw naman makipag-usap ni Nathan dahil nagtatampo pa rin ang bata. Makalipas ang ilang buwan, maayos naman ang trato ni Roger kay Nathan. Madalas niyang isinasama sa labas ang bata at naglalaro sila ng basketball sa malapit na covered court. Masaya si Nathan kahit may mga pagkakataong sinusumpong yun, lalo na kapag hindi maganda ang gising at may gustong hindi nasusunod. Nasanay na yon sa pagsusungit ni Aling Beth at kung minsan ay idinadaan na lamang noon sa pagmumukmok sa kwarto. Bihira naman makatawag si Maris at limitado lamang ang oras kaya hindi nakakapag-usap ng maayos ang mag-ina at hindi rin nagkakaroon ng pagkakataon si Grace na magsabi ng katotohanan sa kanyang amo. Kapag wala si Roger, hindi sila pinapasabay sa pagkain ni Aling Beth. Kung anong matirang pagkain ng maglola ay yun ang pinagtsatsagaan nilang dalawa ni Nathan. Buti na lamang, may patagong iniwan na pera si Maris kay Yaya na ginagamit niya para bilhan ng gustong pagkain si Nathan bago o pagkatapos ng klase nito. Makalipas ang 7 buwan, inutusan ni Aling Beth si Grace na mamalengke. Iniwanan niya si Nathan na nasa kwarto lamang at naglalaro.
Nang dumating siya ay bahagya niyang sinilip yon at nagulat siya dahil katabi nun sa higaan si Roger. Hawak ni Roger ang tablet at may kung anong pinapapanood kay Nathan. Nang mapansin siya na nakasilip ay agad niyang pinatay yun. "Oh, nandyan na palang yaya mo. Ako nang bahala dito, Grace. Tulungan mo na lamang si Mama sa pagluluto." Sige po. Nathan, anong pinapanood mo? Nanonood lang kami ng movie. Di ba, Nathan? Opo, magandang movie, Yaya. Nood ka rin mamaya. Talaga? Sige, enjoy ka dyan, ha? Huwag masyadong malapit sa screen yung mata para hindi sumakit, ha? Okay po, Yaya. Nang isara niya ang pinto, ay bahagya niya pang narinig ang halakhak ng dalawa at tila ba halinghing mula sa pinapanood ng mga yon. Bigla naman siyang tinawag ni Aling Beth kaya nabaling ang atensyon niya sa matanda. Kinagabihan, matapos magligpit sa kusina ay nadatnan ni Grace ang kanyang alaga sa kwarto na noon ay nanonood ng malaswang video. Napatakbo yon at agad na inagaw ang hawak na tablet ni Nathan. Nathan, bakit nanonood ka nito? Saan nang galing to, ha? Okay na yon. Okay na sabi yan, Yaya eh. Hindi, isusumbong kita sa nanay mo. Sige ka, buburahin ko na to at kahit kailan, huwag kang manonood ng ganito. Naintindihan mo ba? Huwag mong burahin, huwag sabi. Ayoko na sa'yo! Labas! Lumabas ka! Ayoko na sa'yo! Hoy! Bakit ang lakas-lakas na naman ang iyak mo, ha? Bakit ka nagwawala? Gusto mo bang hambalusin kita nitong walis tambo? Ano? Hindi ka pa rin titigil? Huwag po. Ako na hong bahalang magpatahan sa kanya. Nandyan pa po ba si Kuya? May tatanong lang po sana ako. May pinapanood po kasing masalang video si Nathan. Si Kuya lang naman po ang kasama niya kanina. Wala naman pong alam sa mga ganyan. Abat, ano akala mo sa anak ko, manyakis? Aba, alam mo namang may sira ang pag-iisip niyang alaga mo. Kaya kung ano-anong pumapasok na kalokohan sa utak niya. Talaga namang si Roger pa ang pagdidiskitahan mo? Hay, manahimik ka na ha, kung hindi pareho kayong tatamaan sa akin. Agad namang isinara ni Grace ang pinto bago muling kinausap ang umiiyak pa rin na si Nathan. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako galit eh. Nathan, bawal kasi yun sa bata. Kaya binura ni Yaya. Huwag ka nang umiyak. Nagagalit si Aling Beth. Alam mo naman kapag nagalit yon parang monster. Katulad nito. Krrrr. Tatawa na yan. Paano nga yung monster? Rawr! Oh, diba? Nakakatakot. Kaya huwag ka nang umiyak. Matulog ka na, ha? Hinaplos-haplos pa muna ni Grace ang buhok ng kanyang alaga bago tuluyang nakatulog yon. Napapaisip din siya na walang ibang naglagay nun sa gadget ng bata kundi ang padrasto nito. Para namang ewan yun si Kuya. Pati ba naman tong bata ay dadamay niya pa sa kalokohan niya? Ay, kagigil. Paano ko ba siya kukumprontahin? Nakakainis naman kasi eh. Hindi ba dapat alam niya na hindi yun pwede kay Nathan? Para namang walang anak na babae sa ginagawa niya. Ano bang gagawin ko? Baka mamaya kung ano-ano pang pumasok sa isip nitong alaga ko. Ilang linggo pa ang nakalipas, mas lalo lamang napapalapit si Nathan kay Roger. Bagay na ikinababahala naman ni Grace. Wala naman siyang magawa para pigilan o kumontra kapag nagbabanding ang dalawa. Maliban sa bagay na yun, ay may isa pang bumabagabag sa kanyang isip. Ilang beses niya na kasing nakikitang tila wala sa sarili, namumula ang mata at sumisinghut-singhut pa si Roger at umuuwi ng alanganing oras. Hanggang sa isang dapit hapon, habang may tinatapos na labahin sina Aling Beth at Grace, ay nanonood naman ng pelikula sa kwarto si Nene at ang kuya Nathan nito. Nagulat si Nene nang bigla siyang patungan at hawakan sa kamay ni Nathan at nagpupumilit yon na siya ay halikan.
Huwag ka malikot, nene. Laro lang tayo, tulad nung napapanood namin ni Tatay Roger. Aray, bitiwan mo ako, kuya. Anong ginagawa mo? Masama yan! Lola! Tatay, tulong! Ha? Si Nene yun ah. Nene, anak! Tumakbo yun papunta sa kwarto ng kanyang anak at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Agad niyang hinila si Nathan at itinulak. Tatay, gusto niya akong halikan. Hayop ka! Mapapatay kita! Bakit galit, tatay? Bakit galit at saktan si Nathan? Laro lang naman kami ni Nene, ah. Anong laro sinasabi mo dyan? Nene, dito ka lang. Tuturuan ko ng leksyon tong lokong to. Hinila niya si Nathan sa braso at kinaladkad papunta sa may likurang bahagi ng bahay, malapit sa labahan kung saan abala sina Aling Beth at ang yaya ni Nathan na si Grace. Ano hong nangyayari? Kuya, saan niyo dadalhin si Nathan? Bitawan niyo siya. Nasasaktan ng bata. Ano ba? Yaya, tulong! Tulong, Yaya! Sakit! Bitawan mo ko, tatay, please! Diyan ka lang. Huwag kang makikialam kung hindi, tatamaan ka rin sa akin. Ano ba kasyang nangyayari? Sinubukan pa naman pagsamantalahan si Nene, kaya talaga makakatikim sa akin to eh. Ano? Lintik ka! Ay, Diyos ko! Sandali lang at pupuntahan ko ang apo ko! Kuya, alam niyo naman ho ang kalagayan niya. Pwede niyo namang pagsabihan. Nakikinig naman yan eh. Hindi niya naman... Manahimik ka! Halika dito, Nathan. Dito ka nababagay sa kulungan ng aso. Hindi ka lalabas dyan hanggat hindi ka nagtatanda. Kuya, maawa naman po kayo kay Nathan. Naaawa ka? Gusto mo isama kita sa loob ng kulungan, ha? Aray ko, maraming langgam po, Yaya. Tatay, kagat si Nathan. Ayaw ko dito, tatay. Huwag mo akong matawag-tawag na tatay. Wala akong anak na katulad mo. Kuya, ako na po nakikiusap. Huwag niyo naman gawin sa kanya to. Hindi ba kayo naaawa? Hindi ba't kasalanan niyo naman dahil ikaw ang dahilan kung bakit natutunan niya bagay na yon? Akala niyo ba hindi ko alam na pinapapanood niyo siya ng... Manahimik ka! Hindi ako titigil hanggat hindi niyo pinapalabas ng kulungan si Nathan. Abat, bakit? Sino ka ba para utusan ako, ha? Isusumbong kita kay ate. Irereklamo ko kayo sa pang-aabuso niyo sa bata, pati na yung nanay niyong mata pobre. At ikaw, para kayo naman na makulong. Ah, ganun, ha? Halika dito. Bibigyan kita ng dahilan para magsumbong. Habang umiiyak si Nathan, napatuloy pa rin na kinakagat ng mga langgam sa loob ng malaking kulungan ng aso. Kinaladkad naman ng noon ay sabog sa ipinagbabawal na gamot na si Roger, ang kaawa-awang si Grace. Dinala niya yon sa kanyang kwarto. Ito bang gusto mo para manahimik ka na? Ha? Gusto mo to? Hayop ka! Manyak! Hindi ko na kaya mga ginagawa niyo! Saan ka pupunta, ha? Halika rito! Aray! Aray ko, bakit yan mo ako sinipa? Walang kasing bilis na tumakbo papalabas si Grace at pinuntahan ang kanyang alaga. Gamit ang malaking bato, ay agad nabuksan ang kulungan kung saan naroon si Nathan na punong-puno na ng kagat ng pulang langgam. Nathan, kailangan nating tumakas. Kailangan mong sumama kay Yaya. Patuloy pa rin sa paghikbi ang bata habang tumatango-tango at walang kasing bilis silang tumakbo nang marinig ang boses ng paparating na si Roger. Grace! Nathan! Bumalik kayo dito! Mapapatay ko kayo! Mabuti na lamang, agad silang nakapara ng tricycle. Nagpahatid sila sa bahay ng ninong ni Nathan na siya namang nagbayad sa tricycle driver na sinakyan nila dahil walang kahit anong pera o gamit man lamang na nadala si Grace. Ano ba talagang nangyari? Bakit may mga pasa kayo? Bakit ang daming pantal ng inaanak ko? Pasensya na ho. Wala naman ho kasi akong kakilala na pwedeng mapuntahan kaya dito po muna kami pumunta ni Nathan. Sinaktan po siya ni Kuya Roger. Hindi man lamang po siya naawa.
Patuloy na isinalaysay ni Grace ang nangyari na labis namang ikinagalit ng ninong ni Nathan na si Mike. Maliban kasi sa inaanak niya sa binyag si Nathan, ay matagal na silang matalik na magkaibigan ni Maris. Sabi ko na nga ba wala talaga akong tiwala sa Roger na yun. Ay, ewan ko ba naman kay Maris? Pagdating kasi sa pag-ibig, hindi ko alam kung malas lang ba siya o tatanga-tanga talaga. Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo dito. Ay, siguradong mag-aalala yun. Bandang 8:00 ng gabi, sakay ng kotse ay dinala nila sa malapit na ospital si Nathan dahil bigla yung inapoy ng lagnat at iniinda ang sakit ng ulo na tumama sa pader nang itulak yon ni Roger. Ayoko dito, Yaya. Ayoko dito. Nanay, gusto ko si Nanay. Huwag ka nang umiyak. Uuwi na rin naman tayo mamaya kapag maayos ng resulta ng mga test mo at kapag bumaba na yung lagnat mo. Huwag ka matakot. Nandito naman si Yaya habang nasa malayo ang nanay mo. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hinding-hindi kita pababayaan. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ni Roger mula kay Maris. Nay, ikaw nga sumagot. Di ko alam kung ano sasabihin ko Sira ulo ka. Sagutin mo na. Sabihin mo ang totoo. Tinangay ng yaya niya ang anak niya. Tapos ang problema. Ay, sakit sa ulo talaga ang Grace na yon. Ipapahamak pa tayo ng mga yan. Hello, mahal? Buti napatawag ka. Kumusta? Heto, okay naman. Kayo, kumusta kayo dyan? Si Nathan, si Yaya, nasaan sila? Pwede ko ba silang makausap? Umalis sila Nababagot kasi si Nathan at nagmamaktol kanina, kaya sabi ko, ipasyal muna ni Grace. Kasama rin nila si Nene. Ganun ba? Kaya pala hindi sumasagot sa cellphone niya. Mabuti naman. Ikaw, kumusta ka dyan? Abala ka ba sa negosyo mo? Oo, mahal. Plano ko ngang ipaayos yung... Ay, siya nga pala. Hindi muna ako makakapagpadala ngayong buwan, ha? Kasi nagka-problema. Baka sa mga susunod na buwan pa. Ay, sige na, nagmamandali rin kasi ako. Kinumusta ko lang talaga kayo. Tawagan mo naman ako kapag nandyan si Yaya at Nathan. May itatanong lang ako at namimiss ko na yung anak ko. Bye. Mahal, sandali, hello. Buisit na yan, oo. Anong sabi? Hindi man lang ba nag-usisa? Kailan daw siya magpapadala? Wala, hindi raw siya magpapadala. Buisit. Diyan nga muna kayo, mag-iisip lang ako ng paraan para mahanap ko na yung dalawang yun. Anak, ayoko makulong, ha? Baka mamaya ay pa-DSWD tayo ng Grace na yon. Magsumbong sa mga pulis o kung saan-saan. Tumigil na nga kayo. Sakit na nga ng ulo ko Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Teka, alam ko na. Hindi kaya... Roger, saan ka pupunta? Hoy, huwag mo akong iwan dito. Paano kapag may dumating na pulis, ha? Anong sasabihin ko? Roger! Roger, bumalik ka dito! Ay, mamamatay na ako sa nervyos. Ano ba naman kasi at nangyayari ang mga ito? Ay! Samantala, bandang 8:00 ng gabi, habang pinapakain ni Grace ng hapunan si Nathan, masayang-masaya naman yun sa masasarap na ulam na niluto ng kanyang ninong. Abala noon ang lalaki na may kausap na babae sa kanyang cellphone. Maya-maya, biglang may narinig silang pamilyar na boses mula sa labas ng bahay. Agad namang nagtago sina Nathan at Grace sa may likod ng bahay. Niyakap ni Grace ng mahigpit ang kanyang alaga nang mapansin ang takot at panginginig noon. Samantala, ikaw pala, Roger. Napadalaw ka. Anong meron? Mike, ano kasi? Hinahanap ko si Grace at si Nathan. Nagpaalam kasi na umalis kahapon tapos hindi pa rin bumabalik. Kaya iniisip ko kung saan sila nagpunta. Nagbabaka sakali ako na kung napadaan sila dito baka hindi Ang tagal ko nang hindi nadadalaw yung inaanak ko. Tatawagan ko nga sana si Maris para mangumusta, kaya lang abala rin ako palagi sa trabaho ko Kung sakali man, wag mo na sanang ipaalam kay Maris. Kasi, ayaw ko namang mag-alala pa siya.
Gagawin ko na lang ng paraan. Siguro naman, sinama lang ni Grace sa mga kamag-anak nila. Mabait naman yun at siguradong hindi niya pababayaan si Nathan. Pero, para makasiguro, pwede naman tayo mag-report sa mga pulis. Nako, maaabala ka pa. Wag na, ako na lang. Sige, salamat na lang ha. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala. Pahingi na lang ng cellphone number mo at babalitaan kita para hindi ka mag-alala sa inaanak mo. Nang tumalikod yon, ay napailing-iling na lamang si Mike dahil sa pagkadismaya at labis na kasinungalingan ni Roger. Nang makaalis ang lalaki, ay agad naman na pinuntahan ni Mike sina Grace at Nathan sa likod ng kanyang bahay kung saan nagtatago ang dalawa. Sa tingin ko, hindi kayo ligtas dito. Sa kulit ni Roger, siguradong babalik at babalik yun. Kung pumunta kaya muna kayo sa Maynila, o di kaya... Kung okay lang ho sa inyo, isasama ko ho si Nathan sa isla. Malayo na po yon at wala naman silang alam sa lugar na yon. Hindi niya rin naman alam kung taga saan ako. Ligtas po kami ron. Mabuti pa nga. Maraming salamat sa pagmamalasakit mo sa batang ito, ha. Susubukan kong tawagan si Maris. Siguradong wala yung alam tungkol sa mga kalokohan at kasinungalingan ni Roger. Ay. Kinabukasan, hinatid ni Mike ang dalawa sa sakayan ng bangka papunta sa islang pinagmulan ni Grace. Masayang-masaya naman si Nathan habang sila ay nakasakay sa bangka at sinisilip ang maasul-asul na kulay ng walang kaalon-alon na dagat. Bandang 3:00 ng hapon nang makarating sila sa isla. Malayo-layo ang kanilang nilakad bago sila nakarating sa bahay ni na Grace. Yun na lamang ang natitirang ala-ala niya sa kanyang tatay na namayapa 6 na taon na ang nakalilipas. Malinis ang bahay dahil inaalagaan pa rin yon ng kanyang tiyuhin, maging ang mga halaman na nakatanim sa buong paligid. Natuwa naman ang lalaki sa biglaang pag-uwi ng dalaga. Ngunit nagtaka yon sa batang kasama nito. Ipinaliwanag naman ng dalaga ang nangyari at kalaunan ay naunawaan din noon. Yun naman ang nag-asikaso at tumulong sa kanila mula sa pag-iigib at pag-aayos ng lutuan sa kusina. Masayang-masaya na naglalaro sa labas ng bahay si Nathan. Humiga-higa pa yon sa berdeng damo at nagpagulong-gulong. Hinayaan naman ni Grace na maglaro habang abala siya sa pagluluto. Pagsapit ng gabi, agad na nakatulog si Nathan sa kanyang kwarto dahil sa pagod. Walang kuryente kaya naman nakabukas lamang ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Nang matiyak na mahimbing na ang pagkakatulog ng bata, ay nagmamadaling tumungo yon sa dating kwarto ng kanyang tatay, kung saan nakatago ang mga gamit na ibinilin ng kanyang nanay bago yun namatay. Dahil tubong sikihor ang kanyang ina, ay maalam yon sa paggamit ng iba't ibang itim na mahika, palipad hangin, pambabarang at may kaalaman din yung manggamot ng ilang karamdaman. Nung nabubuhay pa yon, ay minsang ipinakita sa kanya ang aklat ng karunungan, kung saan naroon ang mga hakbang upang makisapi sa itim na kapangyarihan at magmumulat sa kaisipan ng isang hindi pangkaraniwang kaalaman at kapangyarihan. Nung mga oras na yon, buo na ang kanyang loob na gumanti at pasakitan ang taong umagrabyado sa kanya at sa kanyang pinakamamahal na alaga na si Nathan. Ito ang magiging daan para matuto kayo sa mga pagkakamali nyo. Akala nyo porket mahina at walang laban ay matitibag nyo. Hindi nyo alam kung ilang beses ako nagtiis para lamang hindi nyo masaktan si Nathan. Pero lahat ng pang-aabuso ay may hangganan. Makikita niyo kung gaano kaimportanteng mamuhay ng walang inaapakan. Habang binabasa ang bawat pahina ng aklat, ay unti-unti niyang nauunawaan ang mga bagay-bagay at kung paano niya yun gagamitin.
Sa pagpapatuloy na pagbabasa ay hindi niya maunawaan kung bakit tila sa bawat orasyon sa aklat na yon ay nagmamarka sa isip at kanyang mga mata, hanggang sa inilabas niya na ang ilang mga nakatagong gamit sa panggagamot at pambabarang na nasa isang kahon na yari sa dahon ng karagumoy. Luma at tastas na ang ilang bahagi noon. Kapansin-pansin ang isang malaking bote na may laman na 6 pinatuyong mga insekto, pako, bato at mga tinik. Nang buksan niya yon ay umalingasaw ang masangsang na amoy. Isa sa mga araw na ito, pasasaan ba't mabubuhay ko kayong muli? Kayo ang magiging katuwang ko upang maisakatuparan ng pagpaparusa sa mga taong umalipusta at pinagsamantalahan ng kabaitan ko. Minsan lang naman akong magtiis, pero kapag napuno na ako, hindi ako magdadalawang isip na iparana sa inyo ng doble ang mga kasalanan nyo. Wala nang libre-libre ngayon, kaya lahat ay pagbabayaran mo, Aling Beth. Lalong-lalo ka na, Roger. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang kaalaman niya sa paggamit ng aklat upang magamit ang itim na kapangyarihan. Mula sa pagbuhay ng mga insekto ay marami na siyang kayang gawin na hindi pangkaraniwan. Kaya naman sa pagkakataong yon ay unti-unti niya nang pinaplano kung paano sisingilin ang mga taong may atraso sa kanya, at maging sa pinakamamahal niyang alaga na si Nathan. Tuloy-tuloy ang naging suporta ng ninong ni Nathan na minsan ay nagagawi pa sa isla upang ihatid ang pangangailangan ng kanyang inaanak. Siya rin ang nag-aabot ng sahod ni Grace. Nalulungkot man sila dahil tumigil sa pag-aaral si Nathan, ngunit yun muna ang kailangan nilang unahin: ang kaligtasan at ikabubuti ng bata habang nasa ibang bansa pa ang kanyang nanay. Isang gabi, muling tinungo ni Grace ang kanyang silid at kinuha ang kanyang mga gamit sa pambabarang. Kabilugan ng buwan, maghahating gabi na at malayo ang distansya ng mga kabahayan. Pumunta siya sa may likod na bahagi ng kanyang bahay at pumwesto sa tapat ng isang malaking puno. Ang buhay ng puno na yon ang sasalo ng mga sumbalik na ipapataw niya sa kanyang babarangin. Ilang sandali pa, sinindihan niya na ang 3 kandilang kulay itim. Pinatayo yun sa ugat ng puno. Hawak niya rin ang malaking garapon na mayroong iba't ibang insekto. Nagsimula siyang mag-usal ng mga kahindik-hindik na salita at iniangat yon. Maya-maya, inilapag niya ang garapon sabay binuksan. Kayo magsisilbing katuwang ko. Pamamahayan niyo at kukunin ang lakas ng babaeng yon upang makaramdam siya ng takot at kawalan ng pag-asa na mabuhay pa. Sa bawat pagpatak ng orasan at pagkaupos ng kandila, iigsi rin ang pag-asang makatakas siya sa sumpa ng pasakit at kamatayan. Samantala, napabuntong hininga naman si Aling Beth habang pinagmamasdan ang kanyang apong si Nene na noon ay tulog na tulog. Nung gabing yon ang unang pagkakataon na nakatulog ang bata na walang laman ang tiyan. 1 linggo nang walang iniaabot na pera si Roger at kahit man lamang bumili ng bigas at ulam ay wala. Nagtatago na rin si Aling Beth sa mga kakilala niya dahil sa mga utang sa tindahan at pera na ipinambayad niya sa tuition fee ng kanyang apo na nag-aaral sa pribadong paaralan. Yung iba naman ay ipinambili niya ng alahas na kinahihiligan niya. Mga alahas na wala ni isang natira dahil naisanla na ni Roger. Hindi para isalba ang nalulugi niyang negosyo, kundi para ipantustos sa kanyang bisyo. Hindi na mapigilan ni Aling Beth ang kanyang sarili sa laki ng problema na kinakaharap ng kanyang pamilya at awa na nararamdaman niya para sa kanyang apo.
Ilang minuto matapos humiga, naramdaman niyang may nagpupumilit magbukas ng pinto. Nakiramdam siya sa pag-aakalang si Roger yon. Ikaw ba yan, Roger? May dala ka bang pagkain? Nagmamadaling bumangon at binuksan niya ang pintuan. Pagkatapos ay natuwa siya nang makita ang pagkain na nasa pinggan. Ngunit hindi si Roger ang taong nasa kanyang harapan. Maris, ikaw nga. Bumalik ka na pala. Bumalik ako para ibigay sa iyo to. Alam ko na nagugutom ka na. Kayo ng apo niyong si Nene. Marami akong inihandang pagkain, Nay. Haliho kayo. Naghain na po ako. Halika, Nene. Kumain muna tayo. Salamat. Salamat at umuwi ka na. Gutom na kasi kami ni Nene. Si Roger, hindi pa rin siya umuwi. Masayang-masaya ang maglola at napapalunok-laway pa nang makita ang napakaraming masasarap na pagkain. Takam na nilantakan ang mga nakahain, hanggang sa napatigil ang mga yon nang muling magsalita si Maris. Mukha nga kayong gutom na gutom. Kawawa naman kayo. Pero bago kayo sumubo ulit, pwede niyo bang sagutin ang tanong ko? Nasaan si Nathan? Nasaan ang anak ko? Maris, hindi ko alam. Wala kaming kasalanan. Kung mayroon mang dapat maragot sa pagkawala niya, ay ang walang hiya niyang yaya. Siya ang kumuha sa anak mo, hindi kami. Maniwala ka, ginawa ni Roger ang lahat para mahanap sila. Sinungaling ka. Ayan, kainin yung lahat ng yan. Ubusin niyo. Anong mga yan? Nene, apo, huwag. Huwag mong kakainin ang mga uod at mga amag na yan. Ang sarap ng mga to, Lola. Salamat, Nanay Maris. Nene, apo, itigil mo yan. Huwag! Nung mga oras na yon, bumangon sa higaan ang nanlalambot na si Nene at pilit na ginigising ang kanyang lola na noon ay tila ba binabangungot at tinatawag ang kanyang pangalan. Lola, gising! Tumising ka! Ano po nangyayari sa iyo, Lola? Mainit ka, Lola. Inaapoy po kayo ng lagnat. Biglang bumalikwas ang matanda, sabay niyakap ng mahigpit ang kanyang apo. Hangus na hangus yun na animoy tumakbo ng malayo. Maya-maya, nagpapagpag na yun ng katawan at naglululundag sa di malamang kadahilanan. Huwag! Umalis kayo sa katawan ko! Tulungan mo ako, Abo! Tanggalin mo ang mga insekto sa katawan ko! Tulong! Tulungan mo ako! Lola! Lola! Tatay! Umuwi ka na, Tatay! Tatay! Maya-maya, dumating na ang tila wala na naman sa sariling si Roger. Oh, bakit umiiyak ang prinsesa ni tatay, ha? Nandito na ako. May dala akong... Teka, ano nangyari sa lola mo? Nay! Nay, gising! Anak ng... Ngayon ka pa ba magkakasakit? Wala tayong pera, gumising ka, Nay! Kanina pa ba siya nawala ng malay, ha? Kani-kanina lang po. Tatay, ano pong gagawin natin? Binuhat ni Roger ang kanyang ina at ilang sandali pa nagkamalay na rin yun. Ikinagulat ni Roger ang malaking pagbabago sa inaasal at itsura ng kanyang nanay. Panay rin ang pagsasalita noon na tila ba nasisiraan na ng bait. Si Maris, kasalanan niya ito. Pinakain niya kami ng uod at may amag na pagkain. Anak, Roger, tingnan mo ang tiyan ko. Maraming mga insekto sa loob. Yung likod ko, maraming gumagalaw na mga alay. Tapos, yung alupihan, dito dumaan sa ilong ko at gumagapang papunta sa lalamunan ko. Anak, tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Nay, ano ba naman at nagkakaganyan ka? Mabuti pa kumain na kayo. Nalipasan lang kayo ng gutom. Nene, anak, halika na. Kumain ka na.
Ay, buti nakautang ako sa tropa ko. Alam mo, mabuti pa, ibenta na natin tong bahay na to eh. Walang-wala na tayo. Walang-wala. Inuuna mo kasi ang bisyo mo, kaya ayan, wala na ang negosyo. Nganga na rin tayo. Nene, halika. Kamuti mo naman ang likod ko. Ang kati-kati eh. Ay, ako na. Sandali. Ano to? Nay, ang dami yung sugat at may mga gumagalaw na. Nay, may mga... Ano ang mga to? Sinubukang dalhin ni Roger sa albularyo ang kanyang ina. Ngunit tinapat sila ng matandang albularyo na huli na para mabawi pa ang sumpa na ikinabit kay Aling Beth. Matapos ang 1 buwan mula ng kabilugan ng buwan ay tuluyan ng pumanaw yun. Sa pagkamatay ng matanda ay lalo lamang lumala ang pagbibisyo ni Roger. Wala na halos laman ang kanilang bahay dahil paunti-unti niya nang binebenta ang mga gamit na naroroon. Napabayaan niya na si Nene at madalas ay mag-isa lang yun sa bahay, umiiyak at nagtitiis sa gutom. Madalas niya pang napagbubuntunan ng init ng ulo ang kanyang anak. Tay, bakit niyo binenta yung TV? Tatay naman eh. Ano ba? Hindi ka ba titigil? Aanhin mo pa yon. Mapuputulan na rin naman tayo ng kuryente. Bakit kasi hindi kayo nag-work? Di ba tatay kayo? Dapat, aray! Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Anak lang kita. Ayoko na sa'yo. Magka talaga. Bumalik ka rito. Masasaktan ka sa akin. Sige, kapag lumabas ka sa tarangkahan na yan, hinding-hindi ka na makakabalik dito. Nene! Nene! Ano ba? Napakatigas ng ulo mo ah. Siya, bahala ka na sa buhay mo. Buisit! Makalipas ang ilang araw, isang sasakyan ang tumigil sa harapan ng tarangkahan ng bahay. May dalang maleta ang babae. Maayos ang porma at malayo pa ay nakangiti na. Maris, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Sa tagal mong hindi nagparamdam, bigla ka na lang babalik na parang walang nangyari. Galit ka ba? Ikaw naman. Abala lang ako sa trabaho. Pasensya na. Huwag ka na magtampo. Nandito na nga ako eh. Hindi ko naman kayo nakalimutan. Ang payat mo naman. At saka parang ang lalim ng mata mo. At tuyot na yung balat mo. Nagbibisyo ka ba? Ano? Biro lang, mahal. Oh, hindi mo man lang ba ako patutuloyin? Miss na miss ko na ang anak ko. Kayong lahat dito. Nathan, anak, nandito na si nanay. Wala dito ang anak mo. Ano? Anong wala? Nasaan siya? Namasyal ba sila ng yaya niya? Paanong mamamasyal wala ka namang ipinapadalang pera? Ay, matagal nang nawawala ang anak mo. Hindi ko alam kung saan siya tinangay ni Grace. Basta nagulat na lang kami ni nanay na bigla na lang silang nawala. O baka naman kasangkot ka sa pagtatago sa kanya. Ano? Ang kapal ng mukha mo, Roger. Sobrang sama ng ugali mo. Sinungaling. Bakit? Aalis ba sila kung tinatrato nyo ng tama? Akala mo ba hindi ko alam kung anong totoong nangyari? Alam mo, magpasalamat ka dahil mas pinili kong ilayo sa iyong anak ko kesa ipakulong ka. Napakasama mo. Paano mo nagawa yun sa anak ko, ha? Pareho lang kayo ng nanay mo. Mga abusado. Hindi ko naman sinasadya yun. Minahal ko rin naman at inalagaan ang anak mo nung panahong wala ka. Lalo na si nanay. At saka, huwag mo na siyang sisihin. Wala na si nanay. Patay na siya. Patay na? Ano? Paano? Baka naman natatakot ka lang na ipakulong ko ang nanay mo. Kayong dalawa. Kaya kung ano-ano na naman kasinungalingan ang sinasabi mo. Pwede ba, Maris? Huwag ka na magmaang-maangan. Baka nga may kinalaman ka pa sa pagkamatay niya eh. Binarang siya. Pinabarang siya kaya siya namatay. Ikaw ba? Sabihin mo, ikaw ba may gawa nun sa nanay ko?
Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag mong sagarin ang pasensya ko dahil baka matuluyan kang makulong. Maris, pakiusap. Handa akong humingi ng tawad. Luluhod ako kung kinakailangan. Huwag mo naman akong ipakulong. Maawa ka. Hindi ko na alam kung nasaan si Nene. Nawawala din siya. Kita mo na, pati sarili mong anak pinabayaan mo. Wala ka talagang kwenta. Agad namang pumasok si Mike at kinuha ang maleta ni Maris. Nagtagis ang bagang ni Roger sa galit at selos na nararamdaman niya nung mga oras na yon. Nang lumapit at akmang susuntukin, ay agad na nasalo ni Mike ang kamao ni Roger. Sabay hinawakan ng mahigpit at pinilipit yon. Bitawan mo ako! Ang sakit! Sa susunod, mag-isip at mag-ingat ka kasi. Sugod ka ng sugod, wala ka naman palang binatbat. Halika na, Maris. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa lalaking yan. Binabalaan kita, Roger. Huwag na huwag kang magtatangkang lumapit at gumawa ng gulo. Dahil baka sa susunod, matagpuan mo sarili mo sa loob ng kulungan. O kaya pupulutin ka sa kangkungan. Nang makarating sina Mike at Maris sa bahay ng lalaki, ay napansin naman nun ang malalim na iniisip ng babae. Bakit? May problema ba? Huwag mong sabihin na naaawa ka sa hayop na yon. Mike, hindi. Nag-aalala lang ako kay Nene. Kawawa naman yung bata. Biktima lang din siya. Wala naman siyang kinalaman sa mga nangyayari. Kailangan natin siyang mahanap. Ay, kung yan ang paraan para mapanatag ang loob mo, sige, hahanapin natin siya. Pero kapag nahanap na natin ang bata, anong plano mo? Ibabalik mo siya sa tatay niya? Aalagaan mo? Menor de edad pa siya. At kapag nalaman ng DSWD ang ginagawa sa kanya, siguradong sila mismo magtatama ng lahat. Makalipas ang 1 linggo, tumungo sila sa mga karatig bayan hanggang sa natagpuan nila si Nene sa gilid ng palengke, kasama ang ilang bata na mamalimos para may pambili ng pagkain. Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Maris. Awang-awa siya sa bata at hindi maipagkakaila na hindi niya man kadugo ay itinuturing niya na yon bilang tunay na anak. Kasama ang ibang bata ay pinakain niya ang mga yon. Masayang-masaya naman si Nene na muling makita ang kanyang nanay Maris. Pansamantala nilang iniuwi si Nene para kausapin ng masinsinan. Huwag niyo po akong ibabalik kay tatay. Ayaw ko po doon. Sinasaktan niya po ako at lagi po siyang galit. Uuwi ng lasing at inuubos niya po yung mga gamit sa bahay. Wala na rin po kaming pagkain, nanay. Hindi kita ibabalik sa tatay mo. Pero hindi rin pwedeng si nanay ang mag-aalaga sa'yo dahil kailangan ko rin agad bumalik sa trabaho ko. Pero sisiguruhin ko na magiging maayos ang kalagayan mo. Maaalagaan, ligtas at makakapag-aral ka ulit. Huwag ka nang umiyak. Kailangan mong maging matapang para malampasan mo ang lahat. Pagdating ng araw, kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa, sikapin mong magkaroon ng magandang buhay. Pero sana, lagi mong pairalin ang kabutihan sa puso mo. Naiintindihan mo ba si nanay, Nene? Matapos maisaayos ang kalagayan ni Nene, ay parang nabunutan ng tinik si Maris. Lalo na't nagsisimula na ring mag-imbestiga ang DSWD sa kapabayaan at pang-aabuso ni Roger sa sarili niyang anak. Ilang araw ang lumipas, pumunta ng isla sina Mike at Maris. Tumalun-talun pa sa tuwa si Nathan nang makita ang nanay at ninong niya. Ang saya-saya ni Nathan. Hindi ka na aalis, nanay, ha? Miss na kita, nanay. Sobrang miss na rin kita, anak ko. Ang taba-taba mo na. Naku, mukhang napabayaan ka ni Yaya sa kusina, ah. Ninong, halika. Samahan mo ko doon, Ninong. Play tayo. Sige, namiss mo rin ba si Ninong, ha?
Opo. Habang naglalakad papunta sa may likod na bahagi ng bahay, ay masayang-masaya at naluluha si Maris na pinagmamasdan si Nathan. Ano ba namang luha to? Salamat, Grace. Sobrang salamat sa pag-aalaga at pagmamahal sa anak ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa kanya. Sa inyong dalawa. Wala kayong dapat ipag-alala, ate. Naging mabait po kayo sa akin. Pamilya ko na po kayo. At si Nathan, para ko na rin po siyang tunay na anak. Masaya po ako kapag masaya siya. Kaya ako ang unang-unang masasaktan kapag malungkot at may mga api sa kanya. Kaya lahat ng kasamaan nila, dapat lang napagbayaran nila. Dapat lang yun sa kanila. Kulang na kulang pa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala po, ate. Huwag niyo na lamang pong intindihin yung mga sinabi ko. Tuloy na po kayo sa loob para makapagpahinga kayo. Nagluto rin po ako ng paborito niyong suman at pansit. Nako, mukhang kinukulit ni Nathan ang ninong niya. Mukhang masayang-masaya dito ang anak ko. Opo, at saka, alam niyo po, ang dami niya na rin kaibigan dito. Paano po lahat ng dumadaan binabati niya? Hindi na rin po siya iritable katulad ng dati. Sobrang laki ng naitulong mo sa kanya. Parang ikaw na nga ang nanay niya eh. Naku po, parang wala namang araw na hindi niya kayo naaalala. Bago matulog, magpe-pray siya tapos lagi siyang nagwi-wish na umuwi na kayo. Ay, kung pwede nga lang na dito na lamang ako. Kaya lang, hindi pa tapos ang kontrata ko. Konting tiis pa. Iniisip ko nga, paano kung may sarili ka na ring pamilya? Huwag po kayo mag-alala. Wala pa naman po sa isip ko yan. Isa pa, masaya na po ako sa buhay na meron ako ngayon. Kayo ho, baka gusto nyo na hong kulayan yung naudlot na love life nyo ni Kuya Mike. Mas mabait at halata naman pong mahal niya pa rin kayo. Ikaw talaga. Ay nako, mas gusto ko munang matikman yung niluto mo kaysa pag-usapan ng love life ko. Sige po. Pagsapit ng gabi, magkatabing natulog si Nathan at ang ninong Mike niya. Si Maris at Yaya naman sa kabilang kwarto. Nagising si Maris ng hating gabi. Wala sa tabi niya si Grace, kaya naman bumangon siya para hanapin yon. Napansin niyang nakaawang ang pinto, kaya nasisiguro niya na lumabas yon ng bahay. Samantala, kabilugan ng buwan at napakaraming bituin sa kalangitan. Napangiti pa siya at pumikit habang nilalasap ang malamig na simoy ng hangin. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa likod na bahagi ng bahay at nagpalinga-linga. Ay, saan kaya nagpunta si Grace? Gabing-gabi na, hindi man lamang nagpaalam. Nang bumaling siya sa isang direksyon, ay napansin niya ang tila baliwanag ng isang kandila. Dagdag pa ang boses ng isang babae na animoy may binibigkas na hindi niya maintindihang mga salita. Lumakad siya papalapit doon at amoy na amoy niya na ang usok ng kandila. Kasabay ng pagkaupos ng kandila at ang luha nito ay simbolo ng buhay mo. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na itama ang pagkakamali mo dahil wala sa akin ang salitang kapatawaran. Kamatayan mo lamang ang magpapagaan sa galit na nararamdaman ko. Magdusa ka, Roger! Magdusa ka! Sa kabilang banda, napabalikwas si Roger sa kanyang kinahihigaan. Nagpalinga-linga siya nang maramdaman ang init na tila pinapatakan ng kandila ang kanyang katawan. Umuusok at isa-isang naglilitawan ang sugat sa kanyang balat. Habang naririnig niya ang boses ng isang babae na tinatawag ang kanyang pangalan, biglang napahawak si Roger sa kanyang ulo. Tama na! Manahimik ka! Manahimik ka, sabi! Sino ka ba? Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Tama na! Maawa ka! Hindi ko na kaya! Tulong! Tulungan niyo ako! Maya-maya,
Naramdaman niya ang mga galamay ng kung anong insekto na nasa kabilang tainga niya. Hawak ang kanyang buhok habang galit na galit ang ugat sa noo ay nagliparan ang mga bangaw, tipaklong at putakti. Napahawak yun sa kanyang dibdib nang maramdamang may kung anong bumabara at nakatusok doon. Hinahabol ang hininga na animoy nalulunod. Pakiusap! Patawarin mo na ako! Huwag mo akong papatayin! Kailangan ako ng anak ko! Sige na! Bakit ako makikinig sa pagmamakaawa mo, Roger? Naaalala mo ba kung paano nagmakaawa sa'yo si Nathan? Wala ka namang pakialam, di ba? Wala kang awa, kaya pasensya na. Dahil hanggang sa malagutan ka ng hininga, walang tutulong sa'yo. Kahit pa sarili mo walang magagawa upang takasan ang kamatayan sa ngalan ng itim na kapangyarihan. Mga pulang langgam, ano pang hinihintay nyo? Pagpiestahan nyo ang ari ng lalaking manyakis na yan upang maranasan niya ng triple at higit pa sa sakit na pinaranas niya kay Nathan. Diyos ko, Grace, anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Itigil mo yan! Bitawan mo ako! Huwag kang makikialam! Hindi mo alam! Muntik niya na ako mapagsamantalahan ng gabing yon. Hindi siya pwede mabuhay. Masama siya. Napakasama niya. Papatayin ko siya. Papatayin ko si Roger. Sila ng nanay niya. Lahat sila. Pati na malditang batang yon. Grace, huwag! Huminahon ka! Huwag kang magpapatalo sa galit na nararamdaman mo. Patawarin mo ko. Kasalanan ko kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Patawad, pero hindi ko hayaan na madungisan ang mga kamay mo dahil sa taong katulad niya. Delikado ang ginagawa mo. Paano kung mapahamak ka dahil sa ginagawa mong yan? Masama ang pumatay at umanib sa itim na kapangyarihan. Shh! Tahan na, Grace. Makalipas ang 1 linggo, nagkakagulo ang mga tao dahil sa mabaho na tila ba nabubulok na hayop na nagmumula sa bahay ni Roger. Naroon din ang mga kinatawan ng DSWD na magsasagawa sana ng interview sa lalaki tungkol sa kaso ni Nene. Hindi po namin alam kung may tao dito, pero tara ho, tingnan natin kung nariyan si Roger. Ilang araw na po kasi naming di napapansin, tapos hindi rin po namin maintindihan kung saan galing yung napakabahong... Akala ko nga po'y nakalimot lamang ako magsipilyo. Yung pala'y sadya nga galing dito ang umalingasaw na... Ay, ang baho talaga. Roger! Roger! Tao po! May naghahanap sa'yo dito sa labas. Ano ho yun? Ay, hala, si Roger yata. Ano nangyari dito? Ay, Diyos ko po. Patay. Patay na si Roger. May patay. Patay na si Roger. Tulong. Takot ako sa... Ay, nako po. Isang patay at isang nahimatay. Kailangan natin tumawag ng pulis. Ipinarating naman ng mga otoridad kay Maris ang nangyari. Cardiac arrest ang resulta ng otopsiya para matukoy ang naging sanhi ng pagkamatay noon. Napagtanto rin na nasobrahan na yon sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang mga sugat niya naman sa katawan na animoy pinagkakagat ng mga insekto ay hindi naman maipaliwanag. O, ano nangyari? Bakit napapabuntong hininga ka? Ay, hindi ko alam kung dapat bang ipagpasalamat ko o maaawa ako sa kanya. Kanino? Kay Roger. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala na siya. May tumawag na pulis kanina. Ano nang plano mo ngayon? May pinagsamahan naman kami. Ang mabigyan siya ng maayos na libing, tingin ko yun ang pinakahuling bagay na magagawa ko para sa kanya. Agad namang ipinaalam ni Maris kay Grace ang nangyari.
Napayuko na lamang ang dalaga at napaluha. Sobrang sama ko po ba? 2 taong napatay ko dahil sa pambabarang. Ate, masama akong tao. Hinaya ko mabahira ng kasamaan ng kamay ko dahil sa mga taong katulad nila. Hindi kita masisisi sa mga nangyari. Nagalit at nasaktan ka lang. Naging mali lang ang paraan ng paghihiganti mo pero hindi ibig sabihin masama ka ng tao. Nagkamali ka, oo. Mali ang pumatay at lalong mali na makianib sa itim na kapangyarihan. Maaaring sinubok ka lamang din ang pagkakataon. Grace, naniniwala ako na mabuti kang tao. Mas nangingibabaw ang kabutihan dyan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat. Ngayong napagtanto mo na kung ano ang mali at tama, panahon na para itama ang lahat. Panahon na para tumiwalag ka sa itim na kapangyarihan. 6:00 ng gabi, tinungo nila ang lugar kung saan isinasagawa ni Grace ang pambabarang. Sa tapat ng kahoy na saksi ng kanyang mga sumpang binitawan, kinilabutan si Maris nang makita ang paninilaw ng mga dahon noon na animoy namamatay na. Diyos ko, paano kung sa'yo bumalik ang sumpa? Inaral kong mabuti ang aklat, kaya huwag ka na mag-alala para sa akin, ate. Sa ngayon, ibabaon ko na mga gamit na ito. Palalayain ko na rin ang puso ko sa galit at nakaraan ko. Pangako, hinding-hindi ko nagagamitin ang itim na kapangyarihan. Kinaumagahan, pumunta sila sa bayan. Doon muna sa bahay ni Mike na malagi ang mga yon habang mayroon silang inaasikaso. Matapos mailibing si Roger ay para na ring nabunutan ng tinik sa dibdib si Maris. Sobrang bait mo, ate. Kasi kung ako, hindi ko ipapalibing yon. Dapat nga hinayaan na lang yun mabulok dun sa bahay niya eh. Ganun talaga. Mahal na mahal eh. Tigilan mo nga ako, Mike. Kanina ka pa, ha? Ganyan talaga kapag nagsiselos, ate. Ako? Sa itsurang yun, magseselos ako. Mas gwapo ko doon, oy. Kunwari ka pa. Halata ka naman. Ay, huwag ka mag-alala. Anong laban ng patay sa buhay na buhay at napakagwapo pa? Ay, yan ang ayaw ko sa lahat kapag binobola mo ako. Alam mo kung bakit? Ayaw daw. Mukhang tuwang-tuwa ka. Nako, excuse me lang po muna, ha? Naiinggit po ako. Makalipas ang 1 linggo, muli na nilang hinatid sa isla sina Nathan at Grace. Abala na rin sa pag-aasikaso pabalik sa ibang bansa si Maris. Magkasama silang nagsimba ng araw na yun. Ang bilis ng araw. Aalis na naman ako bukas. Pero sa ngayon mas magaan na. Alam kong nasa mabuting kalagayan si Nathan. Huwag ka mag-alala, hindi ko sila pababayaan. Lalong-lalo na si Nathan. Basta, iingatan mo ang sarili mo doon, ha? Lagi kang tatawag at huwag mo akong ipagpapalit sa mas gwapo sa akin doon. Sira ka talaga. Puro ka ganyan. Kaya nalilito ko sa iyo eh. Alam mo, sa totoo lang, kasalanan mo lahat ng kamalasan ko sa love life. Kung noon pa umamin ka na, di sana hindi na ako nagkaligaw-ligaw pa. Ay, humahanap lang naman ako ng tiyempo. Isa pa, hindi pa ako handa nun. Nung maayos na ang lahat, ikaw naman yung wala na. May nagmamay-ari na sa'yo. Kaya ngayon, utang na loob, huwag ka nang lumingon sa iba. Dahil hihintayin kita pagbalik mo. Tapos, sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal na tayo. Habang nag-uusap at naglalakad ang dalawa, may bigla namang lumapit na matanda. Bumalik ka? Oo, ikaw nga. Kumusta ka na? Magaan na? Naibaba mo na ang krus na pasan mo. Nakikita kong masayang pagsasama at buhay na naghihintay sa inyo. Huwag niyo nang pakawalan ng isa't isa. Salamat po. Oh, heto po. Magkano po ba? Asan na yun? Nakaalis na agad. Alam mo, totoo lahat ng sinasabi niya.
Siguro kung naniwala ako sa sinabi niya noon, hindi na siguro ako umalis at iniwan si Nathan at Grace sa bahay na yon. Ay, pero tapos na ang lahat. May dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Halika na, kumain muna tayo at nagugutom na ako. Makalipas ang 2 taon, habang naglalakad si Mike papunta sa bahay ni Grace sa isla, bitbit ang mga pasalubong at iba pang mga pinamili. Napapalingon naman ang mga tao at ang ilan ay kumakaway pa. Dahil ilang ulit nang nagpapabalik-balik si Mike doon, ay namumukaan na rin siya ng mga taga roon. Siguradong masusurpresa si Nathan. Nung nakaraan, kinukulit niya ako na pauwi na raw kita. Talaga? Miss niya na siguro ako. Siyempre naman, parang ako. Miss na kaya kita. Tse, paano mo ako mamimiss Maya't maya ka naman tumatawag. Ay, iba pa rin naman yung magkasama tayo. Oo na, teka, si Nathan ba yun? Saan kaya siya pupunta? Nathan, anak? Nanay ko! Miss na kita, nanay ko. Miss you din po, Ninong. Teka, saan ka pupunta? Bakit may dala kang gumamela at talagang 3 pa? Sandali lang ako, nanay. Pupunta lang ako sa girlfriend ko. Ano? Girlfriend? Anak naman, hindi ka pa... Bye, nanay. Babalik din ako agad, Ate, di ba ang kulit? Akalain mong iniyakan niya pa ako kanina dahil ayaw kong payagan na mamitas ng bulaklak. Ibibigay lang pala sa apo ni Nanay Estela. Nako, mas stress na naman yung matanda. Maigi pa sundan natin. Diyos ko po, hindi ako makapaniwala. Binata na ang anak ko, Mike. Mukhang mas madiskarte pa sa akin yung inaanak ko Aba, nung ganyang edad ko, tumingin sa crush ko, hindi ko magawa. Tse, napaka-torpe mo kasi. Samantala. Tao po. Oh, Nathan, ikaw pala. Aba, nakaporma ka pa talaga. Anong sadya mo't bakit may dala kang bulaklak? Bulaklak po para kay sa apo ko. Nako, umalis na siya. Kinuha na ng tatay niya. Baka sa susunod na buwan na siya dumalaw dito. Iniwan ako ng girlfriend ko. Hindi siya nagpaalam sa akin. Ay, nako, lagot na. Paano kayo patatahanin? Nathan, huwag kang umiyak. Kapag bumalik siya sasabihan agad kita, ha? Dahil wala ang aking magandang apo. Kay Lola na lang yan at ilalagay ko dun sa altar. Ayaw matanda, ayaw. Ha? Ay, bastos na bata ito Sus Mariosep, paano ba tatahan ito? Nathan? Bakit umiiyak si Nathan? Sinaktan niyo po ba siya? Nathan, nasaktan ka ba? Grace, hindi. Wala akong ginagawa sa bata. Umiyak lang siya dahil hinahanap niya ang apo ko. Dapat lang, dahil kapag sinaktan niyo ang alaga ko, makakatikim kayo sa akin. Halika na, Nathan. Umuwi na tayo. Nagkatinginan naman sina Mike at Maris sa inasal ni Grace. Hawak pa nun ang braso ni Nathan at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang bahay. Lumapit naman si Maris sa matanda. Pasensya na ho kayo. Baka medyo mainit lamang po ang ulo ni Grace. Ako na po ang humihingi ng tawad. Nanay po ako ni Nathan. Ikaw pala ang kanyang ina. Mabait at nakakatuwa si Nathan. Siya nga pala, ilang buwan ko nang napapansin na ganyan si Grace. Mula nang umuwi dito ang dating nobyo niya at may kasama ng iba. First love nga naman nila ang isa't isa. Kaya lang ganun talaga. Buntis na pati yung babae kaya... Nung mga oras na yun, kinutuban na naman si Maris para kay Grace. Nasisiguro niya na may kakaiba na namang ginagawa ang dalaga. Iba rin ang aura noon. Nababasa niya ang galit at sakit sa mga mata nito. Kinagabihan,
Matapos maghapunan ay agad na silang tumungo sa kani-kanilang silid. Natatawa pa si Maris habang pinapakinggan ang harutan ni na Mike at Nathan sa kabilang kwarto. Hindi naman mapakali sa higaan si Grace. Hindi rin gaanong nagkukwento yon katulad ng dati, at hindi na malayan ni Maris na nakatulog na pala siya. Nang siya ay magising, ay nagulat siya nang wala na naman sa kanyang tabi si Grace. Agad niyang hinanap ang dalaga at tumungo sa isang lugar na nababatid niyang kinaroroonan ni Grace. Hindi nga siya nagkamali. Hawak ng dalaga ang isang larawan na pinapatakan niya ng kandila habang nag-uusal ng mga nakakatakot na salita. Grace! Ate! Grace naman! Ano na naman to? Hindi ba nangako ka na sa akin na hindi mo nagagamitin yan? Patawarin mo ako, ate. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gulong-gulo ang utak ko. Nasasaktan ako. Kinalimutan ko na siya eh. Akala ko hindi niya na ako babalikan pa. Pero alam mo kung anong masakit pagbalik niya. May kasama siyang iba. May mahal na siyang iba, ate. Grace, lumilipas din ang sakit. Kailangan mo lang tanggapin na wala na. Tapos na. Tanggapin mo na hindi kayo ang nakalaan para sa isa't isa. Ang pagtanggap ang unang paraan para mawala yung sakit na nararamdaman mo. Gusto mo bang maging dahilan upang maging miserable ang buhay ng iba? Halika. Tumayo ka dyan. Akin na yan. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil lamang sa lalaki. Gamitin mo ang sakit na nararamdaman mo para maging mas malakas at para mas mahalin pa ang sarili mo. Hindi ko alam kung paano gawin yan, ate. Pero salamat. Susubukan ko ang lahat na makakaya ko. Pinag-aral ni Maris si Grace sa kolehiyo. Nagsama naman sila ni Mike bilang mag-asawa. Nagpasya silang magpakasal at magkatuwang na pinalago ang kanilang mga negosyo upang hindi na kailanganin pang bumalik sa ibang bansa ni Maris. Bumalik din sa pag-aaral si Nathan. Isang araw, dinalaw nila si Nene na matagal na nilang hindi nakikita. Nanay, salamat po at pinalikan niyo ako. Namiss ko po kayo. Nanay, nag-aaral po ako mabuti katulad ng sabi niyo sa akin. Babalik pa po ba kayo sa ibang bansa? Si Kuya Nathan po. Kumusta na po siya? Kasama ko ang Kuya Nathan mo. Gusto ka rin niya makita at marami siyang pasalubong sa'yo. Nanay, Nene, ikaw na si Nene. Ha, ang tangkad mo na. Ang ganda-ganda pa rin ni Nene, Nanay. Gusto mo, sama ka sa amin? Ang dami kong toys. Tapos, pasyal tayo sa mall. Tapos, dun sa isla. Ang ganda-ganda ng dagat, Nene. Tapos, nandun yung girlfriend ko. Maganda siya, mahaba ang buhok at... Nanay, may girlfriend na raw si Kuya, oh. Wow, ang dami naman nito. Pati damit. Nanay, salamat po ha. Sana pagdating ng araw, makasama ko ulit kayo. Huwag ka mag-alala. Kaunting tiis na lamang, Nene. Kapag nasa tamang edad ka na, may karapatan ka ng mamili kung saan mo gusto. Makakaalis ka na rito. Para hindi ka malungkot, dadalasan namin ang pagdalaw sa'yo. Gusto mo ba yon, Nathan? Opo, Nanay. Huwag kang iyak, Nene. Huwag kang sad. Love ka ni Kuya. Hindi aaway, ha? Salamat, Diyos ko. Sa kabila ng kalagayan ng anak ko, napakabuti pa rin ang kanyang puso. Oh, bakit umiiyak na naman ang mahal ko, ha? Nandyan ka na pala. Wala to. Natutuwa lamang ako. Masayang-masaya si Nathan. Salamat, mahal, ha? Salamat sa pagiging mabuting ama sa kanya. Salamat sa pagiging mabuting asawa. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ni Nathan. Mas mahal na mahal kita. Ayaw ko ng pagdaanan mo ang hirap at lungkot na pinagdaanan mo noon.
Mahal na mahal ko kayo ni Nathan at syempre, ang magiging anak natin. Siguradong mas matutuwa si Nathan kapag nalaman niya na magkaka-baby brother na siya. Tama ka. Yon, napakahiwaga talaga ng pagmamahal. Sa susunod na po ulit ang shoutout natin. Naglilista pa po si Kwentong Enteng. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.